Magandang araw sa inyong lahat, mga kaluluwang uhaw sa karunungan at mga lihim ng ating nakaraan. Ako ang inyong gabay sa mundong puno ng kababalaghan, tradisyon, at mga paniniwalang naghuhubog sa ating pagkatao. Ngayon, itutuon natin ang ating pansin sa isang araw na tila ordinaryo sa kalendaryo, ngunit puno ng di nakikitang kapangyarihan at mga tawag mula sa nakaraang panahon, ang ikamoy-tamisong ng Setyembre. Sa bawat pag-ikot ng araw at gabi, mayroong isang banayad na ritmo na nararamdaman ng ating mga ninuno. Ang mga araw ay hindi lamang marka sa kalendaryo, kundi mga pintuan sa iba't ibang enerhiya, mga panahon ng pagmumuni-muni o babala mula sa mga espiritu. Ang ika-14 ng Setyembre sa ating kultura ay isang araw na nangangailangan ng masusing pagmamasid at pag-unawa. Kilala rin ito bilang araw ng panalangin para sa mga karunungan o panahon ng lihim na paghahanda, kung saan ang hangganan ng ating mundo at ng espiritual ay tila mas manipis, nag-aalok ng mga palatandaan para sa mga marunong bumasa at magbigay kahulugan. Ang araw na ito ay nakaugnay sa isang banal na figura na may malalim na koneksyon sa paghahanap ng kaalaman at paglampas sa mga hadlang, si San Jose ng Cupertino. Sa Pilipinas, kung saan ang pananampalataya ay matibay na haligi ng buhay, ang mga santo ay hindi lamang mga banal na larawan, kundi mga makapangyarihang tagapamagitan. Si San Jose ng Cupertino nakilala bilang patron ng mga mag-aaral, lalo na ang mga nahihirapan sa pag-aaral, at ng mga naghahanap ng malinaw na pag-iisip ay sentro ng araw na ito. Sa kanya nagdarasal ang mga magulang para sa kanilang mga anak na nasa paaralan, ang mga estudyante para sa gabay sa kanilang mga pagsusulit, at maging ang mga simpleng tao na naghahanap ng liwanag sa madidilim na desisyon. Siya rin ay tinatawagan para sa proteksyon laban sa pagkalito at upang makamit ang isang malinaw na isip sa harap ng anumang pagsubok. Bagamat ang kanyang kapistahan ay bahagi ng tradisyong Katoliko, ang kanyang diwa ay sumasalamin sa mas matandang paniniwala sa Pilipinas, kung saan ang mga diwata at engkanto ay nagbibigay din ng karunungan, kapalaran at proteksyon sa mga naniniwala, na nagpapakita ng isang natatanging paghahalo ng Kristiyano at katutubong espiritualidad. Ngayon, halina't alamin natin ang kahangahangang kwento ng San Jose ng Cupertino, isang buhay na puno ng kababalaghan, pagpapakumbaba at pananampalataya na tila nagmula sa mga pahina ng isang sinaunang alamat. Isinilang siya noong 1603 sa isang dukhang pamilya sa isang maliit na bayan ng Cupertino, Italia. Mula sa kanyang murang edad, si Jose ay tila hindi akma sa mundo. Siya ay madalas na nakikita na nakatitig sa kalangitan, nawawala sa kanyang sariling isip, at tinawag siyang bocca aperta o nakanganga dahil sa kanyang ugali. Mayroon siyang napakahirap na pagkabata, madalas na nilalait at kinukutya. Hindi siya matalino sa pag-aaral at ang mga simpleng gawain ay tila napakahirap para sa kanya. Ngunit sa likod ng kanyang pagiging simpleng isip ay isang puso na puno ng matinding pananampalataya. Sa kabila ng kanyang mga kahinaan, nagkaroon siya ng malalim na pagnanais na maglingkod sa Diyos. Ilang beses siyang tinanggihan ng iba't ibang orden ng simbahan dahil sa kanyang kakulangan sa edukasyon. Ngunit sa wakas, tinanggap siya bilang isang oblat o isang katulong sa Fransiskano, kung saan siya naging taga-alaga ng mga kabayo. Sa loob ng monasteryo, nagpakita siya ng matinding pagpapakumbaba, pagsunod, at pananampalataya. Dito, nagsimula siyang makaranas ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari na siyang nagpabago sa pananaw ng marami sa kanya. Ang pinakakilalang himala ni San Jose ay ang kanyang kakayahang lumutang o mag-levitate. Sa panahon ng panalangin o pagmimisa,
Madalas siyang tumataas sa ere, napupuno ng kaligayahan at naglalabas ng kakaibang liwanag. Hindi ito isang simpleng pagtalon. Siya ay nananatili sa itaas ng lupa sa loob ng mahabang panahon. Minsan ay umaabot pa sa taas ng altar o simboryo ng simbahan. Ang mga saksi, kabilang ang mga pari at matataas na opisyal ng simbahan, ay nagpatotoo sa mga kaganapang ito na nagdulot ng pagkamangha at pagtataka. Ang kanyang kakayahang lumutang ay tiningnan bilang isang tanda ng kanyang matinding pag-ibig sa Diyos at ng kanyang pagiging malapit sa langit. Dahil sa mga himalang ito, madalas siyang kinuwestiyon at kinumpiska ng Inkwisisyon, ngunit palagi siyang napapatunayang inosente. Sa kabila ng lahat, nanatili siyang mapagpakumbaba at masunurin na ginugol ang kanyang buhay sa panalangin, penitensya at paglilingkod. Namatay siya noong Setyembre 8, 1663 at kinanonisa bilang isang santo noong 1767. Ang kanyang kwento ay isang paalala na ang tunay na karunungan ay hindi lamang matatagpuan sa mga libro, kundi sa isang puso na puno ng pananampalataya at pagpapakumbaba. Ngayon, dumako tayo sa mga palatandaan ng kapalaran, mga hudyat at misteryo na bumubulong sa atin mula sa kalikasan at sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa araw na ito, ang mga palatandaan ay nagiging mas malinaw para sa mga may bukas na puso at isip, mga katutubong pamahiin, panahon at kalikasan. Kung ang umaga ng Setyembre 18 ay masungit at maulan, ngunit biglang luminaw at sumikat ang araw pagsapit ng tanghali, ito ay sinyalis ng masaganang biyaya at maliwanag na kinabukasan para sa mga pamilya na nagsisikap. Ang ulan ay naglilinis at ang araw ay nagbibigay pag-asa. Ang biglang paglitaw ng mga puting paru-paro sa paligid ng tahanan, lalo na kung ito ay galing sa hilaga, ay sinasabing nagdadala ng magandang balita o hindi inaasahang pagdating ng isang mahal sa buhay na matagal nang hindi nakikita. Ito ay hudyat ng muling pagkikita o pagtanggap ng tulong. Kung ang dahon ng malalaking puno, lalo na ng mangga o sampalok, ay bumagsak ng walang hangin sa araw na ito ay isang babala. May hindi magandang kapalaran na maaaring dumating o isang sikreto na malapit ng mabunyag. Kailangan maging handa sa pagbabago. Ang malakas na amoy ng lupa pagkatapos ng biglaang pag-ulan ay nagpapahiwatig ng mabilis na paglago ng mga tanim at masaganang ani sa darating na panahon. Isang paalala na ang pagpapawis ay may kaakibat na biyaya. Kapag nakakita ka ng gagamba na gumagawa ng sapot sa bukana ng iyong bahay sa umaga ng araw na ito ay maswerteng tanda ng darating na bisita na magdadala ng kagalakan o di inaasahang benepisyo. Huwag itong sirain, pang-araw-araw at pananalapi. Ang biglaang pagkawala ng isang maliit na bagay sa iyong bulsa o pitaka, tulad ng barya, ay sinasabing nagpapahiwatig ng munting pagkalugi sa darating na linggo. Mag-ingat sa iyong mga gastusin. Kung makakita ka ng patay na insekto, lalo na langaw, sa loob ng iyong bahay sa umaga, ito ay maaaring senyales ng pagkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya o maliliit na iringan sa mga kaibigan. Mahalaga ang pagiging mahinahon. Ang paghahanap ng isang barya na nakatago sa hindi inaasahang lugar sa loob ng bahay ay isang senyales ng munting swerte sa pera. Huwag itong ipamigay. Itabi ito bilang pampaswerte. Mga panaginip sa gabing ito. Ang mga panaginip sa gabing ito ay pinaniniwalaang nagtataglay ng malalim na mensahe mula sa mundo ng mga espiritu o ng ating sariling kaluluwa na may direktang koneksyon sa ating hinaharap at kalagayan. Panaginip tungkol sa tubig. Kung ang tubig ay malinaw at payapa, ito ay nagpapahiwatig ng kalinawan ng isip at
kapayapaan ng kalooban, lalo na sa mga pagsubok. Kung ito ay maalon o madumi, ito ay babala ng kaguluhan ng emosyon o darating na problema na kailangang harapin. Panaginip tungkol sa paglipad. Ang paglipad sa panaginip ay sumisimbolo sa kalayaan mula sa mga pasanin at paglampas sa mga hadlang. Kung nahihirapan kang lumipad o bumabagsak, ito ay maaaring tanda ng pangamba o kawalan ng kontrol sa isang sitwasyon. Panaginip tungkol sa hayop, lalo na pusa o aso. Ang isang pusa sa panaginip ay maaaring sumagisag sa mga lihim or intuition, habang ang aso ay sumisimbolo sa katapatan at proteksyon. Ang pagiging agresibo ng hayop ay maaaring magpahiwatig ng panloob na paglaban o pagkakanulo. Panaginip tungkol sa pagkawala ng ngipin. Ito ay isang karaniwang panaginip na madalas nauugnay sa kawalan ng kontrol, pagkawala, or pagbabago. Maaaring ito ay tungkol sa takot sa pagtanda or kawalan ng kapangyarihan sa isang sitwasyon. Panaginip tungkol sa mga bato or bundok. Ang matibay na bato o bundok ay simbolo ng katatagan at mga hamon. Kung umaakyat ka, ito ay paglampas sa mga pagsubok. Kung nahihirapan ka, ito ay pangamba sa hinaharap. Ang mga isinilang sa araw na ito. Ang mga taong isinilang sa ika-7 ng Setyembre ay pinaniniwalaang nagtataglay ng isang natatanging aura ng intuition at katatagan ng loob. Sila ay mga kaluluwang may malalim na pag-iisip, madalas na matalino, mapagmasid, at may kakayahang bumasa sa pagitan ng mga linya. Maaaring tila sila'y tahimik o misteryoso sa panlabas, ngunit sa loob, sila ay may matibay na pananampalataya at matinding determinasyon. Sila ay pinagkalooban ng kakayahang makita ang lampas sa nakikita at madalas ay may malakas na koneksyon sa espiritual na mundo. Bagamat maaari silang makaranas ng mga hamon sa pagkabata o mga pagsubok sa pag-aaral tulad ni San Jose ng Cupertino, ang kanilang tiyaga at pananampalataya ang magiging susi sa kanilang tagumpay. Sila ay pinipili upang maging gabay o inspirasyon sa iba at ang kanilang buhay ay madalas na puno ng hindi inaasahang pagbabago na nagdadala sa kanila sa kanilang tunay na landas. Maging mapagmasid sila sa kanilang mga desisyon sapagkat ang kanilang pagiging sensitibo ay maaaring maging kanilang lakas at kahinaan. Ang kanilang kapalaran ay nakaugnay sa paghahanap ng kaalaman at pagbabahagi ng karunungan sa kanilang kapwa. Iminungkahing araw ng mga pangalan. Sa araw na ito, ipinagdiriwang ang mga pangalang may koneksyon kay San Jose ng Cupertino tulad ng Jose, Joseph, Joseph, Josefa, o Josephine. Ang mga taong may pangalang Jose ay madalas na pinaniniwalaang nagtataglay ng protektadong kaluluwa, matibay na paninindigan, at malalim na pagmamahal sa pamilya. Sila ay madalas na tahimik na taga-suporta, ngunit may malakas na presensya na nagdudulot ng kapayapaan at kaayusan sa kanilang paligid. Ang kanilang buhay ay maaaring maging isang patotoo ng tiyaga at hindi natitinag na pananampalataya tulad ng kanilang patron. Ngayon, dumako tayo sa mga tradisyon at ritual na maaari ninyong gawin sa araw na ito. Ito ay mga gawaing naglalayong magbukas ng biyaya, magbigay ng proteksyon, at maglinaw ng isip na sumasalamin sa mga paniniwala ng ating lahi. Mga pangunahing tradisyon at ritual. 1. Ritual ng paghahanap ng karunungan at linaw ng isip. Layunin. Upang humingi ng gabay, karunungan, at linaw ng isip, lalo na sa mga may mahahalagang desisyon o pagsusulit. Ito ay partikular na nakatuon kay San Jose ng Cupertino. Kakailanganin. Isang puting kandila,
isang basong malinis na tubig, isang maliit na papel at panulat, at isang imahe o rebulto ni San Jose ng Cupertino kung mayroon. Paano gawin? Sa gabi ng ika-8 ng Setyembre, bago matulog, ilagay ang baso ng tubig sa tabi ng imahe ni San Jose. Sindihan ang puting kandila. Isulat sa papel ang iyong katanungan o ang bagay na nais mong magkaroon ng kalinawan. Hawakan ang papel at idalangin ang mga sumusunod. O San Jose ng Cupertino, liwanagin ang aking isip, gabayan ang aking landas. Bigyan mo ako ng karunungan upang makita ang katotohanan at lakas upang harapin ang aking mga pagsubok. Amen. Ulitin ito ng 3 beses. Itupi ang papel at ilagay sa ilalim ng baso ng tubig. Pagkatapos, hayaan ang kandila na masunog hanggang sa maubos. Sa umaga, inumin ng tubig na pinaniniwalaang pinasahan ng mga biyaya at karunungan. Itago ang papel sa ilalim ng iyong unan sa loob ng 3 gabi at pagkatapos ay sunugin ito, hayaang tangayin ng hangin ang iyong hiling. Ang mga sagot o kalinawan ay maaaring dumating sa iyong panaginip o sa pamamagitan ng hindi inaasahang kaganapan. 2. Ritual ng paglilinis ng bahay at pagpapalayas ng negatibidad. Layunin. Upang linisin ang tahanan mula sa masamang enerhiya at maghanda para sa pagpasok ng mga biyaya. Kakailanganin, isang timba ng tubig, asin, rock salt, at mga dahon ng suha o kalamansi. Paano gawin? Sa umaga ng araw na ito, bago sumikat ang araw, maghanda ng timba ng tubig na may halong rock salt at dahon ng suha o kalamansi. Gamitin ang tubig na ito upang punasan ang lahat ng sulok ng bahay, simula sa pinakalikod patungo sa pintuan. Habang pinupunasan, bigkasin ang mga salitang, alisin ang lahat ng masama, pumasok ang lahat ng biyaya. Sa ngalan ng Diyos at ng mga anghel, linisin ang tahanan na ito mula sa lahat ng negatibidad. Pagkatapos, itapon ang natirang tubig at dahon sa labas ng bahay, malayo sa iyong ari-arian, na sinasabing nagtatangay ng masamang enerhiya. Magbukas ng mga bintana at pintuan upang pumasok ang sariwang hangin at sikat ng araw. 3. Ritual ng pasasalamat at paggalang sa kalikasan. Layunin. Upang magbigay ng pasasalamat sa mga espiritu ng kalikasan at humingi ng balanse at kasaganaan. Ito ay sumasalamin sa mga pre-colonial na paniniwala. Kakailanganin, isang maliit na plato, ilang butil ng bigas, isang piraso ng prutas, halmos saging o mansanas, at isang kandila, puti o berde. Paano gawin? Pumili ng isang tahimik na lugar sa inyong bakuran, malapit sa isang puno kung mayroon. Ilagay ang plato, bigas, at prutas sa lupa. Sindihan ang kandila. Tahimik na bulungan ang mga salitang, mga diwata at engkanto, mga bantay ng kalikasan, tinatanggap ko ang inyong mga biyaya. Sa aking pasasalamat, iaalay ko ang mga ito. Gabayan ninyo ang aming ani at protektahan ang aming lupain. Pagkatapos, hayaang masunog ang kandila. Iwanan ng bigas at prutas bilang alay. Sa loob ng 3 araw, huwag galawin ang alay. Ang paggawa nito ay pinaniniwalaang nagdudulot ng kapayapaan sa kapaligiran at masaganang ani sa mga pananim. Mga kulinara tradisyon ng araw. Sa araw na ito, ang paghahanda ng simpleng ngunit masustansyang pagkain ay isang paraan ng pagpapakumbaba at pagpapakita ng pasasalamat. Walang labis na magarbo, ngunit mayaman sa kahulugan. Nilagang saging na saba at kamote. Ito ay sumisimbolo sa kasimplihan at katatagan ng buhay Pilipino. Pinaniniwala ang nagbibigay ito ng lakas ng katawan at isip na kailangan sa mga hamon. Ang pagbabahagi nito sa pamilya ay nagpapatibay sa samahan at pagmamahalan. Kanin na may kaunting asukal. Ang paghahalo ng asukal sa kanin ay isang matandang tradisyon na sinasabing nagpapatamis sa buhay
at nag-aalis ng pait mula sa mga nakaraang pagsubok. Ito ay simple ngunit nagdadala ng pag-asa at positibong enerhiya, luya tiya o salabat. Ang inuming ito ay hindi lamang pampainit, kundi pinaniniwalaang nagpapalinaw ng isip at nagpapalakas ng espiritu. Ito ay iniinom upang labanan ang lamig at palayasin ang anumang malasakit o kalungkutan sa araw na ito. Ngayon, lumipat tayo sa mga pangunahing bawal or prohibitions, mga babala na dapat sundin upang maiwasan ang masamang kapalaran at mapanatili ang kapayapaan sa inyong buhay at tahanan. Ang paglabag sa mga ito ay pinaniniwalaang may kaakibat na hindi magandang bunga na maaaring makaapekto sa inyo at sa inyong pamilya. Ang mga striktong bawal ng araw. Uno, huwag gumawa ng malalaking desisyon sa pananalapi. Mistikong dahilan. Ang enerhiya ng araw na ito ay malabo pagdating sa mga bagay na material. Ang paggawa ng malalaking desisyon tulad ng pagbili ng ari-arian, pagbubukas ng negosyo, o pagpapahiram ng malaking halaga ay parang paglalakad sa dilim na walang gabay. Ito ay maaaring mang-akit ng pagkalugi o mga problema sa pananalapi. Posibleng konsekwensya, maaaring mawala ang ipinuhunan, maloko sa transaksyon, o magdulot ng matinding pagkalugi na mahirap bumawi. 2. Huwag magpahiram o manghiram ng anumang bagay, lalo na ang asin at bigas. Mistikong dahilan. Ang asin at bigas ay mga simbolo ng kasaganaan at buhay. Ang pagpapahiram nito sa araw na ito ay pinaniniwalaang nagpapalabas ng swerte mula sa iyong tahanan, habang ang panghihiram ay maaaring mang-akit ng hirap mula sa iba. Ito ay isang araw ng pagpapanatili ng sariling biyaya. Posibleng konsekwensya, maaaring maubos ang ipon, magkaroon ng kakulangan sa pagkain, o patuloy na magkaroon ng problema sa pang-araw-araw na pangangailangan. 3. Huwag magaksaya ng oras sa walang saysay na usapan o chismis. Mistikong dahilan. Ang dila ay isang makapangyarihang instrumento. Ang paggamit nito sa walang saysay na chismis o paghuhusga ay nagpapababa ng espiritual na enerhiya ng iyong sarili at ng iyong paligid. Ito ay nag-aakit ng negatibong aura at hindi pagkakaunawaan sa buhay. Posibleng konsekwensya, makaranas ng hindi pagkakaunawaan sa pamilya o kaibigan, pagkawala ng tiwala, o maakit ang masamang balita tungkol sa iyong sarili. 4. Huwag maglakbay ng walang tiya na dahilan, lalo na sa gabi. Mistikong dahilan. Ang gabi ng araw na ito ay pinaniniwalaang mas aktibo ang mga espiritu o mga nilalang ng dilim. Ang walang dahilan na paglalakbay ay naglalantad sa sarili sa mga panganib na hindi nakikita, tulad ng pagkikita sa mga maligno o pagkakaroon ng malas sa daan. Posibleng konsekwensya, mawala ng direksyon, maaksidente o magkasakit dahil sa pagkakalantad sa masamang enerhiya. 5. Huwag mag-iwan ng madumi o magulong bahay. Mistikong dahilan. Ang tahanan ay templo ng pamilya. Ang kalat o dumi ay nagpapabara sa daloy ng positibong enerhiya at nag-aakit ng stagnasyon o kawalan ng pag-unlad. Ito ay nagiging pugad ng malas at sakit. Posibleng konsekwensya, pagtatalo sa loob ng pamilya, karamdaman, or kahirapan sa pagkamit ng mga layunin. 6. Huwag magalit o magtanim ng sama ng loob. Mistikong dahilan. Ang galit at sama ng loob ay nakakalason sa kaluluwa at nagpapahina sa espiritu. Sa araw na ito, ang pagpigil sa mga negatibong emosyon ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan at buksan ang puso sa biyaya. Ang pagtanim ng sama ng loob ay parang pagtanim ng lason sa iyong sarili. Posibleng konsekwensya, problema sa kalusugan,
kabigatan sa dibdib or paglayo ng mga kaibigan at mahal sa buhay. 7. Huwag magputol ng mga puno o gumalaw ng lupa ng walang pahintulot. Mistikong dahilan. Ang mga puno at lupa ay tahanan ng mga espiritu ng kalikasan. Ang paggulo sa kanilang tahanan ng walang paggalang or pahintulot ay nag-aakit ng kanilang galit. Maaari itong magdulot ng malas sa mga nagkasala. Posibleng konsekwensya. Hindi inaasahang karamdaman, pagkalugi sa negosyo, o mga kakaibang pangyayari sa iyong paligid. 8. Huwag magsuot ng sirang damit o maruming damit. Mistikong dahilan. Ang kasuotan ay sumasalamin sa iyong karangalan at paggalang sa sarili. Ang pagsusuot ng sirang o maruming damit ay pinaniniwalaang nagpapababa ng iyong pagtingin sa sarili at nag-aakit ng kahirapan o pagkabigo, posibleng konsekwensya. Pangungutya mula sa iba, kawalan ng oportunidad o pagdududa sa sariling kakayahan. 9. Huwag kalimutan ang magpasalamat sa mga biyaya, mistikong dahilan. Ang kawalan ng pasasalamat ay pinaniniwalaang nagtataboy ng mga biyaya. Ang pagiging mapagpasalamat kahit sa maliliit na bagay ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad at nagpapalakas sa koneksyon sa Diyos. Posibleng konsekwensya, pagkakaroon ng kawalan ng sigla, pakiramdam ng pagiging hindi sapat, o pagkawala ng mga kasalukuyang biyaya. At sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga lihim ng ikaw na update ng Setyembre, naway ang karunungang ibinahagi natin ay magsilbing liwanag sa inyong landas. Tandaan, ang pag-unawa sa mga tradisyon at paniniwala ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa mga panuntunan, kundi sa pagtuklas ng isang mas malalim na koneksyon sa ating kasaysayan, sa ating spirito, at sa misteryosong ritmo ng buhay. Gamitin ang araw na ito upang magnilay, magpasalamat, at maghanda para sa mga biyaya na naghihintay. Patuloy tayong maglakbay sa mundo ng kababalaghan at karunungan. Hanggang sa muli, mga kaibigan, manatiling ligtas at mapagmahal sa inyong kultura at mga paniniwala.